Okay, para sa ating masarap na merienda. Yan, ang sarap nito guys. Saktong-sakto lang, hindi siya sobrang matamis. Nagamit lang tayo ng 4 na piraso na saba. Mas maganda sa saging ko yung medyo hinog na talaga. Medyo ha, may medyo pa. Pero yung hinog na talaga para mas madali siyang durugin at malalasahan mo talaga yung saging. Okay, balatan lang natin, no? Mas okay na to kaysa laging prito, nilaga, turon. Okay, maiba naman. So, gawa natin ng kakaiba. Yan, ibang merienda naman ang gawin natin dito sa ating saging na saba. Yan, durugin lang natin ito mabuti. Kung may masher kayo, mas maganda, mas madali. Pero dahil 4 na piraso lang naman to at madali lang mandurugin, okay na to. Tinidor na lang gagamitin ko. Para bawas hugasin. Okay, 2 piraso ng itlog. Yung itlog guys, ayan, basag na yung pula pero hindi siya yung hilaw. Hindi pa siya yung sira. Okay pa yan. Ayan, maamoy nyo naman kung sira ng itlog. Okay, so butter. Kung wala kayong butter, pwedeng mantika na lang ang ilagay nyo. Dahil may butter pa naman dyan, tira ko sa pagluluto. So, ito na yung ginamit ko. Ayan, matutunaw din naman siya. Okay, ihalo lang natin hanggang sa ayan, medyo matunaw pa ng bahagya yung butter. Okay, maglalagay tayo ng asukal. Mga 5 kutsarang asukal lang. Then, isang sachet na swak. Swak Bear Brands. Yung ano lang, kung ano lang yung mga meron sa lamesa nyo, yun lang ang ating magiging ingredients sa ngayon. Then, vanilla. Ihalo lang natin mabuti hanggang sa madissolve yung ating milk powder at saka yung asukal. Okay na to. So, ilagay na natin yung 1 cup ng ating all-purpose flour. Maglalagay na rin tayo ng baking powder. 1 teaspoon of baking powder para hindi pumait. Yan ay gagamitin lang natin para medyo umalsa ng bahagya yung ating gagawing merienda. Okay, saka natin ihalo lang ng ganito. Okay, dahil sa kawali ko siya lulutuin, need ko siguro mag-add ng tubig nito. Kaunting tubig lang, medyo malapot yung ating ginagawang dough or mixture. Ayan, so mag-add tayo ng kaunting tubig. Mga 1/4 cup ng tubig lang. Guys, ganun lang kadali. Okay na to. So sa kawali maglalagay tayo ng mantika. Kaunting mantika ang ginamit ko, hindi butter, pero mas okay din naman yung butter. Okay, spread lang natin para hindi dumikit yung ating gagawing tinapay. Ayan, so yung kawali guys, medyo mainit na yan at sobrang hinang apoy lang ang gagamitin ko para hindi naman masunog yung ating ginagawang tinapay. Okay, saka natin takpan, hayaan natin siya dyan hanggang mga 12 minutes. 12 minutes sa ilalim, then another 12 minutes sa ibabaw.
Okay guys, makalipas ang 12 minuto. Ayan, so babalik ta rin na natin. Ang gagawin ko, ayan, gumamit ako ng baking paper or parchment paper, pwede. Lalagay ko na lang siya sa takip para hindi ako mahirapan na bumaliktad. Ayan. Okay, so oh my god, ayan, taob lang natin. Saka ilalagay na natin sa kawali. Ayan, so as usual, tatakpan natin muli. Then another 12 minutes, iwan na natin dyan sa pinakamahinang apoy. Okay, ito na, check na natin. Ayan, gamit tayo ng toothpick. Ayan, so hindi na siya basta. Okay na to, luto na to guys. Ayan, palamigin lang natin ng bahagya, no? Okay, hanguin na natin, then hintayin natin siyang lumamig. Okay na guys, tikman na natin yung ating ginawang tinapay. Medyo mainit pa, hindi makapaghintay ang lola. Hiwain natin para hindi nakakaumay kainin. Mayroon man, kagatan natin agad. Okay na to. Yan, saka natin tikman. Medyo mainit pa talaga. Medyo hindi ako nakapaghantay. Ayan, kita nyo? Kung gusto nyo mas umalsa pa yan, mag-add kayo ng baking powder or kaunting mantika at kaunting mantika. Pero okay na to sa akin. At ayan, napakasarap nito guys. O diba? Sa saging niya sa ba, may masarap na merienda ka na. So ayan, sana gusto niyo yung ating recipe sa ngayon. Ay ang ating ginawang tinapay sa ngayon. Maraming salamat. Panlasang Bicolano po. Ayan, para sa ating 4 na saba. Kawali lang. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli. Panlasang Bicolano. Please to subscribe, click the bell para naman ma-notify ka sa mga susunod nating upload. Okay, bye.